In this video, mga kapatrol, we will be talking about how Gilas is the best team in Asia and how Kai Sotto is the best big man outside the NBA. First, we have seen the Gilas Pilipinas defeat a very strong team in the Olympic qualifying tournament, which is the world number 6 Latvia, with Gilas Pilipinas winning by a 9-point lead at the final buzzer. That proved that Gilas Pilipinas can dominate against European, American, and Asian teams. Then after that, Gilas Pilipinas faced the world number 23, the Georgian national team, that they have lost to by 2 points, but they still have advanced to the semifinals against the world number 12, Brazil. In the latest game, Gilas Pilipinas faced the powerhouse world number 12, Brazil, with their dominating and strong big man, Bruno Caboclo. But sadly, Gilas Pilipinas has been eliminated by Brazil with an 11-point lead. In that game, we did not see Kai Sotto play in the game. It would have been better if Kai Sotto was there to battle with Junmar Fajardo to match up Bruno Caboclo in the paint or mid-range area where he is most likely to stay. And we all know Kai Sotto is the best big man outside the NBA because he has faced many NBA big men and he can still dominate against them. Let's name them: Davis Bertans, Darius Bertans, DeAndre Ayton during the NBA x-NBL, Boban Marjanovic, Sandro Mamukelashvili, Goga Bitadze, Tornike Shangilia, and lastly, Rojan Skoroks. All of these players are great NBA talents, but Kai Sotto was still able to showcase his skills against them. When Kai faced the Bertans brothers during Gilas Pilipinas versus Latvia, Kai scored 18 points and finished with a great efficiency of 28, leading his team to dominate against the powerhouse team, Latvia. We should thank his strength and conditioning coach, Melantin, because he has helped Kai become stronger than before, leading his team to dominate against the powerhouse team, Latvia. The NBA has seen Kai's potential to be a great NBA player during the Olympic qualifying tournament held in Riga, Latvia, and it is very shocking to the NBA scouts to see a world number 30-plus team dominate against the world number 6, Latvia, with a 7'3" athletic specimen, Kai Sotto, scoring 18 points, while being matched up against the Oklahoma City Thunder big man, Davis Bertans. And shout out to RB Artiang. A full-strength Gilas, Original 12, is the best in the world. Shout out at Eduardo Yabes, deserving si Kai sa NBA draft sa 2025, kayang-kaya na at hinug na sa experience. Go Kai! Shout out at Manny Di Guzman, hashtag Kai the Guy. Shout out at Tony B. Kai Sotto is a top player to beat inside. He is still young and has a lot to improve and give. Shout out at Nino Rivera. Sa totoo lang, kung walang palakasan sa NBA, pasok si Kai Sotto. Mas magaling pa si Kai Sotto sa ibang center sa NBA. Shout out at Emmanuel Yos. Go Kai, it's time to shine. God bless you always. Shout out at El Bautista. Problema kay Kai, di siya marunong manggulang, di siya magalamay. Dapat ito yung isa pang matutunan niya, marunong gamitin mga kamay mangkawit. Kasi siya madalas kinakawit, kaya pigil na talo niya. At yung outbox niya, develop niya para lumakas siya sa rebound and offense. Shout out at Roger Capulco. Basta nandyan ang urig na sina Junmar, Edo, Sotto, JB, Ramos, Tamayo, KQ, Amos, Newsome at Malonzo, okay na ko. At balitang PBA naman, Barangay Ginebra, nag-trade kina Stan Hardinger at Stanley Pringle sa Terra Firma para kina Holt at Go. Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle ay papunta sa bagong team. Ang magkasamang duo ng Barangay Ginebra na tinatawag na Matt and Jeff ay ipinadala sa Terra Firma para sa mga batang manlalaro na si Isaac Go at ang nangungunang Rookie of the Year contender na si Stephen Holt sa isang malaking trade na gumulat sa PBA
isang araw bago ang season 49 draft. Si Stanley Pringle, ang unang overall pick ng Northport noong 2014 draft, habang si Stan Hardinger ay naglaro ng isa sa kanyang pinakamahusay na season sa franchise noong 2019 nang pangunahan niya ang koponan sa kanilang huling pagkakasama sa semifinals sa season-ending Governor's Cup. At sa deal na to, ang dalawang koponan ay nagpalitan din ng kanilang unang round picks sa darating na draft sa linggo. Sa unang pagkakataon, ang Terra Firma ay unang pipili sa pangatlong pwesto, samantala ang Barangay Ginebra ay nasa pang-10 pwesto. Si Snow Badwa, isang contributor ng Spin.ph, ay nag-tweet tungkol sa pagpapaalam ni Stan Hardinger sa kanyang mga kakampi sa Barangay Ginebra noong Biyernes ng gabi, na nagpausbong sa mga spekulasyon bago ang opisyal na pahayag ng PBA ukol sa trade nitong Sabado ng umaga. Ang trade ay nagtatampok ng bagong takbo para sa Barangay Ginebra na matagumpay na nakuha sa kanilang koponan, with Pringle and Stan Hardinger na maghatid ng matinding laban kay Junmar Fajardo para sa pinakamataas na individual na parangal ng liga noong nakaraang season. Sa pamamagitan ng trade, hindi lamang mas bata ang naging roster ng Ginebra, kundi magkaroon din sila ng unang pagkakataon sa isang malalim at magaling na pool ng draft sa Glorieta ngayong linggo. Si Stanley Pringle ay 37 years old at si Christian Stan Hardinger ay 35 years old, ay may maraming taon na sa paglalaro. Si Go ay 28 years old, habang si Holt naman ay isang rookie na 32 years old nung nakarang season. Habang si Dwight Howard nalula sa gold bars ni Chavez Singson. Napawaw ang dating NBA player na si Dwight Howard matapos nakita ang mga bigating ginto ni Chavez Singson. Sa Instagram story ni Howard, makikita ang isang video kung saan may mga nakalatag na gold bar sa isang mesa. Hangang-hanga naman si Howard sa kanyang nakita at kinunan pa ito ng picture. At sa sobrang pagkahanga, hinawakan din ni Howard ang isa sa mga gold bars. Kamakailan lang ay binisita ni Howard si Chavez sa kanilang tahanan at ang dating NBA players ay nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. Si Howard ay bumalik sa bansa, ngunit hindi lang business ang dahilan sa kanyang pagbisita ngayon. Si Howard ay naglaro ng ilang mga NBA teams, kabilang ang paborito ng mga fans ng Los Angeles Lakers, at bumalik siya dito sa Pilipinas nitong Huwebes kasama ang kanyang mga anak para magbakasyon. Manila, I'm back. Meet me at the airport now. Yan ang post ni Howard sa kanyang Facebook with a picture of him and his children. Ilang buwan na ang nakalipas, nasa Pilipinas si Dwight Howard upang mag-ensayo kasama ang Strong Group Athletics bago ang kanilang paglahok sa Dubai International Basketball Championship.